Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Thursday edition kita, Marso 12, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa laming uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan, nagkabalik na no sa pungsod si President Ferdinand Marcos makaligan ang duha ka adlaw nga state visit niya sa Estados Unidos. Pati nagpanawagan ganini siya sang suporta sa kandidatura sang Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council sa tuig 2027 to 2028. Pagti medyo na-delay kita no sa pagsulod naton diri sa aton nga pagpangalagad, nagpatigayon sang press briefing si PCO Undersecretary kag Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pati nagpahayag nganti may mga ginahimo ang gobyerno, may mga tika nga ginahimo ang gobyerno sa kung ano ang nagakatabo dito subong sa Middle East. Kasi may mga may mga nagagilinwa nga mga issue ngati ang administrasyon hindi mo nagka-responsive sa sining mga kinahanglan sang aton nga mga overseas Filipino workers. Kagti gina-deny gid sang Malacanang. Ang good news naman para sa mga PUV drivers naton ngati sila gid ang isa sa tuman nga maapektuhan sa sining padayon nga price increase sang fuel products. Mga kabyanan ng Department of Social Welfare and Development ginapunto ngati ang ang need nga mabuligan ang mga PUV driver. May mga may mga assistance naman ini nga sarang ma-avail ang aton nga mga PUV drivers. Pero ang nakita man naton kung magdugay pa ang tensyon sa Middle East, kag sige-sige ang pagsaka sang presyo nga hindi ma-stabilize, sigurado madamo-damo nga pumuluyo ang maapektuhan sini. Kag amo ni ang dapat gid nga panghandaan sang aton nga gobyerno. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ang pandemic, why kita kabalo kung hasta san-o ang pandemic? Naglabot pila 3 tuig. Why man kita gahambal nga maglabot ini 3 ka tuig kay nagapati kita nga tani hindi na lang mga dugayan ini tani as soon as possible, pero galiti nagadepende na iti sige-sige pagyapon ang gera didto. Ati kung magdugay ini ang una gid nga maigo amo ning mga PUV drivers naton, mga tsuper naton, mga konsumidor ta, kung magsigi-sigi man saka ang presyo sang mga balaklon, plete pagid muna nga subong pa lang dapat naga-preparar na ang aton nga mga pumuluyo. Una sini ang 4-day work week. Kaysa tuod lang dako man ang ma-save sang empleyado sa 4-day work week.
Sa nasiling ko na sa inyo, kung ang isa ka empleyado, nagagasto sang, example malang ini ha, 200 to 300 pesos. Plete, pagkaon, plete. Kung magasto siya 200 to 300 pesos, pwede siya makasave 800 to 1,200 pesos. Kung ang usual 5 days, no? Kung 4 lang kadlaw imo sulod, mabuhinan isa kadlaw. So makatipid ikaw, ang 1,200 mo nga masave, pwede mo na madugang sa krudo or sa imo nga mga panginahanglan, bayad kuryente. Ito expected basaka man ang balayran sa kuryente. Pagkaon mo. So amo na nga gina-encourage man ang ara sa private sector nga mag-implement sini. Pero may mga ara gani nga mga companies nga halin sang pandemic hasta subong work from home sila. Anong benefit naman para sa empleyado kag employer? Kung work from home ang mga empleyado nila, ang imong balayran sa kuryente naganubo, ang operating expenses mo naganubo man, iti sa trabaho lang kag ang productivity nagapati kita nga ang productivity sang isa ka empleyado kung nakadesenyo or masiling tablang nga naka-align ang trabaho ninyo, mas makatipid ang empleyado kag employer. So dira mo makitaan ang mga benefits man. Berarti pareho sa aton sa broadcast. Sige-sige dapat ang operasyon 6 a.m. to 7 p.m. Pero ang mga munisipyo, mga local government units, naka-implement naman sang 4-day work week. May ara nga nagtulot timprano sulod, may ara man yang ngati ang nag-adjust sila sa out sang ilang nga mga empleyado. Kung ano ang fit sa mga empleyado. Para naman sa mga naga-travel pa sang malayo sa ilang opisina, mas gina-prefer nila ang compressed work week. Kay, for example, Lunes hasta Webes ang imong trabaho, pag-abot yung Biyernes, Sabado, Domingo, may time ka pa nga makapulo pa huway. 3 ka adlaw. Ang DNR, hindi kita magsala, January pa lang yan, nag-implement na ni sila ya, wala pa ang krisis. Advance mag-isip ang taga-DNR, ha? Pagti na Manila, kumbaga, sige-sige lang ang ilang pagpatuman sina. 19 minutos magaligad sa takna ang 2:00 sa hapon. Luoy kita sa sining 3 ka tuig nga bata mga kabyanan na patay ini siya mga kabyanan sa sunog sa barangay Kabubugan, Gimbal. Nagakatulog gid ang bata sang nagluntad ang sunog. Na-trap ang bata, gintinguan nga i-rescue. Unfortunately wala gid, abo na lang pasalamat kita sa mga litrato courtesy ni Kagawad Roel Senon. Nakakuha kita sa pila ka mga litrato kahapon sa sunog. Muna nga subong dapat gid kita mangin conscious kita sa mga mga appliances, mga wala bala ginagamit nga mga equipment nyo dira. Nyo gid kakson nyo gid ang saksakan kay dira nagaumpisa ang sunog. Isa man sa dapat nga tagaan igtalupangod sang aton nga mga kauturan ang octopus nga extension bala asa sa dugay-dugay tingala ka na lang malupok na lang ang imo dira nga mga kagamitan. Pero may may explanation gani ang taga Bureau of Fire sa aton nga depende na kung depende man isa kundi ng lokasyon mo, muna ang pila sa mga litrato nga kuha ni Kagawad Roel Senon, nagpadulong ang mga katapo sa scene of the crime operatives kag taga Bureau of Fire Protection dumaanong nanay sini. Ginakuso ang dughan naton nga makita ang ina nga litrato kay
kita mismo may mga gagbay man kita nga bata bla. Dati muna nga kung pwede pa lang ninyo pagpabayaan ang mga bata nyo. Kaya kiti ang nakuha naton nga information sini nagapanglaba ang magulang sang nagluntad ang sunog kag kung pinsaron mo pilala ni kasi ni gundo dasig ni maglapta. Amo na nga dapat ang presence of mind gid sang aton nga mga kauturan kung may sunog nga magluntad. May mga nagtinguha na ma-rescue ang bata, ma-rescue si baby, galing ay gid na tabangan mga kabiyan. Nagkasubo kita, no? Nagpalabot kita sang simpatya sa pamilya sa sining napatay sa sunog nga nagluntad dira sa barangay Kabubugan. Marso 12 pa lang kita. Pila na ka mga fire incidents ang na-record naton. Dapat mangin mahinalungon pagid kita. Kahit basta Marso dirigid nagadamo ang kaso or mga fire incidents sa komunidad. 23 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, na dumduman ninyo no nga na discuss naton diri sa aton nga pagpangalagad ang natuhoy sa fare increase sang mga fiber vessels. Amo na ning ginasiling naton pag magsaka ang presyo sang fuel products sigurado gid nga masunod ang pagsaka sang pletihan. Darsina mga basic commodities na naton ang iban pagid nga mga kinahanglan tamat-amat na. Ang provincial government magpatawag sang sinapol o kung consultative consultative o kung public consultation sa proposed ferry increase nga present sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Kag hindi lang ni GITMPC pati ang sa Buena Vista kay ang GITMPC nga ni ang ruta nila sini Hordan to Parola Wharf. May Buena Vista man nga kooperatiba. Mati propose man sang pagsaka. Sa isa ka meeting, gin-raise ni Governor Lucille Nava ang concern no sa aton nga mga pumuluyo ngati nagsaka ining gatong ngati naga-epekto sa sustainability sang ferry operations. Kaysa tuod lang, na-observe naton, gamay ang fiber vessels nga nagabiyahe Hordan to Parola Wharf. Amo maning isa sa luyag naton may baluan ano ang reason behind sina. Pero ang kooperatiba naga-propose sang 10 pesos nga adjustment from 30 pesos to 40 pesos. Iti na-insindihan sang gobernador ang panghangkat nga ginapangatubang sang transport sector pero ginatagaan man emphasis sang opisyal ang need nga mabalanse ang interes sang ferry operators kag sang mga biyahero. Iti ang subsidy sang national government pending pa. Suno sa Governor Nava, the best way forward tipunon ang stakeholders agud maka-determine sang fair adjustment nga fair kag acceptable sa tanan antes makahuman sang desisyon. To ensure transparency and inclusivity, ang provincial government maga-facilitate sang consultative meeting nga ginalakipan sang local government units, municipal mayors, consumer advocacy groups, transport sector representatives, kag pumuluyo. Ang katuyuan sang konsultasyon ngati magkahuman sang desisyon nga fair and sustainable. Ngati hindi man maapektuhan pero kung kita magtanaw ang para ba lang hindi man kita matulutamaan, basi pwede ha. Isang 5 ka pesos. Amat-amat lang. Hindi ta pagulpihon.
Kumbaga ang akon lang yung ginalantaw diri bilang isa ka commuter. Isipon tang mga estudyante naton. Pangaduang mga minimum wage earners naton. Mga ordinaryo nga tawo nga nagatabok kada adlaw. Paano? Kagti ang isa man dira, ano kadamo ang nagatabok kada adlaw? Pila ka libo nga gimarasnon. Pila ka libo nga mga trabahante ang nagapakadto pabalik, nagabiyahe kada adlaw. Ilang tawon ina, no? Ang tawon kag pero para sa akon, minsan 5 lang anay ka pesos. Tapos after a month, kundi gid mag-stabilize pasakaan pagid. Himuon nang madugang sila abi 3 pesos. Asa sa malabot ang 10 pesos. Hindi man nga isa ka postdoc, saka na yun ang presyo o ang plitihan. Mabugat ina ang 10 pesos. Piso gani kung nadumduman sa aton mga tagpalamati, may ginasukot to ang munisipyo sang Hordan. Piso gani, grabe itong react sang kadamaan. Kaluluoy itong mga, kaluluoy man itong mga sakayanon. Pero gina-explain man to sang, sang munisipyo kung nga, nga kinahanglan magsukot. Kati sa uliti, na lang to, shoulder na to sang kooperatiba. Susubong, amo naman ang challenge sa transport sector dira. 5 pesos kung pwede. Or nubo lang abi sa 10 pesos. Para nga hindi man kita matamaan, hindi man matamaan ang tanan. Kagti kung makapiyan-piyan man sa inyong mga galastuhan dira. Bisan 5 lang anay ka pesos. Galing kay ang problema naman terrible ka dako ang ginsaka sa sa bill sang kuryente. Diba? Bill sa ang pagsaka sang fuel products, sang gatong. So mayo gid ning tikang sang provincial government sang Guimaras headed by Governor Lucille Nava. Kagti ang mga mayors dira nagaupod man sa kausa sang provincial government. Iti kung i-implement mo ni dayon, anong mangin epekto sini sa mga ordinaryo nga tawo? Ngati ang mga ordinaryo nga tawo nga ni amo ni ang masami. Kung kada adlaw nagabiyahe. Pati kita dala dira. Kada adlaw man kita nagabiyahe. Kaya ang na-observe naton naglaka-laka ang mga gamay ang mga nagabiyahe nga vessels. Basi naga-dry dock, may mga basi may mga paathag man sini tingwaan taman ina nga kwaon. Pero amo na ang tikang dati para sa akon para man sa interes sang pumuluyo. Kumbaga hindi lang para sa interes sang pumuluyo isang isa ka tawo, hindi lang interes sang negosyante kundi interes sang tanan nga mabalanse. Amo maning rason nga weeks before may request gani nga pasaka why gani na nakbaga na punggan to sang provincial government. Why na implement? Subong ang pamangkot ma-implement bala ini. Kay kay kung hindi man magpasaka dako gid ang losses nila sini. Iti kamahal nga daan sang gatong subong. Pilang gatong subong long? Stinta, sobra stinta do labot na 80, may iba no 80 na, di ba? Iti may ang gaas gidyang nagmahal subong, yung kerosene. Pero mas mahal pagid ang diesel, di ba? Ang pinakabarato subong ang gasolina. Iti ulat-hulaton ta lang. Anong mangin development sa sining consultative meeting na pangunahan sa provincial government sang Guimaras. minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa.
Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service. at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform.
And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 42 minutos magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon para kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan nagpagwa sang guidelines no batok sa hoarding kag sa insakto nga pagbaligya sang petrolyo ang Department of Energy sa bilog nga Pilipinas. Sa tunga ini no sang pabago-bago nga presyo sang fuel products sa bilog kon sa kalibutan. Tuyuan sang gobyerno nga proteksyonan ang mga manugbakal batok sa artificial shortage kag ang mga nagapaminta ha. Panumdom ni Energy Secretary Sharon Guerin bastante ang supply kag hindi kinahanglan mag-panic buying ang disiplina sa pagkonsumo ang liyabe o kun para masiguro nga ang mga ospital mangunguma mga isda ang hindi man mawad-an sang kinahanglan nila nga enerhiya. Okay, pagpugong sa artificial shortage katuyuan sang guidelines nga siguruho no nga ari at least may idea ang aton nga mga kauturan bala. Okay, ari. Para nanti maproteksyonan no ang inventaryo para sa mga kritikal nga sektor sa ekonomiya, ginapanugutan lamang ang paggamit sang drum kag dalagko nga suludlan para sa mga lehitimo nga operasyon, mga fiber vessels o kung ang mga sakayang pandagat kag ang mga nagapangisda. Pwede sila kadala. Mga emergency generator set sa mga ospital, opisina sang gobyerno, kag telecommunication kag mga makinarya sa pagpanguma. Inamanduan ang mga retailer nga ti pahanugutan ang mga amuni nga transaksyon. Munika budlay subong ang sitwasyon nato no. Way kita kabalo next week pila pagidayhan ang presyo sang fuel products. So muna ang ginapangatubang sang aton nga mga mga motorista kag ti umagsaka ang plete ti mga biyahero naman ang apektado sini. Pero makita mo bala mga driver subong luya matsyag nila luyahan sila bala ti nagdako ang presyo sang gatong pero ang ila income nabuinan pagid di pabakas-bakas lang lang nang pwede nila mahimo anay sa karon. 45 minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report. Ground depression sa Tuboso, Negros Occidental. Liwat nga ginusisa sang mga eksperto. Kauntang detalye sa report ni Hope Torresante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul. So, liwat, no? Ginbalikan sang gobyerno provincial sang Negros Occidental, pinaagi sa Provincial Environmental or Environment Management Office o CONPEMO ang ground depression nga nahamtang sa barangay General Luna sa Tuboso agud no maghiwat sang follow-up assessment para mausisa ang kondisyon sang apektado nga lugar kag masiguro ang safety sang komunidad. So follow-up assessment ini siya, Paul, kay nakahiwat na sila no sang initial assessment sang Pebrero. So sandig sa field observation sang mga experts no nga
nag-upod sa nasambit nga follow-up assessment, may mga bag-o nga cracks nga nakit-an sa sitio Bugho kag sitio Bairan. So magluwas diri, may mga pilaman ka mga cracks ang naglapad o kuno mga older cracks nga nakitaan sang paglapad nga patimaan naman sang padayon nga ground movement sa pila ka area. So ang joint inspection nga ini gin-conduct no sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB no Negros Island Region Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Tuboso Disaster Risk Reduction and Management Office. So ang resulta nga ini Paul iga-release naman no kung makompleto na sang MGB, and ang panugyan sa karon no sang PEMO sa mga residente nga mangin mabinantayon o kung mangin vigilant no kag i-report kung may ara sang makit-an nga crack paghulag sang duta o kon kapareho nga hitabo sa mga barangay officials o kon sa mga local authorities no manang panugyan sang PEMO no sa aton nga mga kauturan no, especially dira sa may barangay sa Tuboso kung sa diin nahamtang ining ground depression. Again, i-recall lang naton Paul no kay Pebrero sang February 18 no 2026 naghiwat no sang initial surface-based technical field investigation ang PEMO kaupod ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB, also ang PDRRMO, ang MRFC no, ang MDRRMO sang Tuboso dira sa may area no. Again, ang ground depression ara ina sa sitio Bairan, sitio Bugho kag barangay General Luna sa Tuboso, Negros Occidental. So dito no sa field validation sa first assessment pa lang no na confirm ang presence ang ground subsidence no sa areas, and based sa surface observation sa mga eksperto may ang formation no initially gin-interpret possibly karst-related ground subsidence. So wala pa sang clear evidence sang fault rupture associated no sa East Negros Fault System nga naobserbaran sa inspection. So ginaulat man nato actually Paul no ang mangin resulta sini kay iga-release sini no sang Mines and Geosciences Bureau. Pero ang findings na mention mo ngati hindi pa mapatod. Wala pa sang clear evidence no sang fault rupture nga naka-associate naman yan no sa East Negros Fault System. Ginabantayan man ni naton Paul no kay syempre may mga paghulag daan sang duta no sa mga areas sang Negros Occidental. So i-check man nato no kung may epekto ay no mga linog nga ini sa sa ground depression no nga nakitaan dira sa may Tuboso no. We will follow up no sa DOST FIVOX, but for now ang naga-investigate diri amo ang MGB naman yan no sang Department of Environment and Natural Resources. Sa initial findings, hope na ano bala na butang dira or kung ano ka lapad, ano ka dako ining ground depression nga gin-inspeksyon nila. I-check naton with the authorities kay sa ilang follow-up investigation nakita nila nga may, aside sa older nga mga cracks nga nakita nila sa initial nga investigation, nadugangan ini no sang March 11 no sa ilang inspection. So kung lang taon mo a month span no kay February 18 ang first nga initial nila nga inspection, and nasundan ini March 11 kag may mga nakitaan nga mga new cracks no, samtang ang older cracks naman niya Paul nag-expand. So dira nanda na-identify nga possible may movement sa duta no sa dira nga area. Pero so far ang mga residente dira ano ning kalayuon abi sang ilang mga balay dira no sa gin-inspeksyon sang PEMO. I-info kita. So may ara ang MGB no kay tibangod sang proximity bala sa residential area, so ang hazard level gina-assess bilang high Paul no sang MGB NIR. So pending sang mga detailed nga subsurface kay geophysical investigation amo pa lang ina no ang ilang nga na-identify kumbaga high risk no kay
proximate or malapit no sa residential area ang hazard sa mga pumuluyo. That's why ang hazard level gin-assess nga ara sa high. But of course, ang final say sa gihapon magahalin no sa Mines and Geosciences. So since nga ongoing man ang ilang investigation, once nga ma-complete, iga-release man na nila no sa mga ang resulta sa publiko. So hopefully hindi na maglala no ang ini nga ground depression kay silinggani isang PEMO kag ang province of Negros Occidental sa mga pumuluyo no mangin vigilant gid no bantayan ang paghulag sang duta kag kung may ara gani isang movement gilayon ini nga i-report no sa local authorities. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat, Hope Torrechante, sa report sa sining ground depression no, nga gina-inspect. Budlay sini kinagalapad nga nagalapad amo niyang problema dira no sa bahin sang Toboso. Iti way gani less than a month lang naglapad, nagdako ang mga cracks nga nakita. Ting ang balantayan dira kun may mga linog ba lang nga magluntad pa no? Iti, kamusta ang mga balay dira? Pinanglan ba lang i-evacuate? Din sila isaylo. Munang dapat man nga nga taganig talupangod nga dapat ang mga reports or ang mga findings sang MGB kag sang PEMO ma-submit Manila sa LGU. Iti, kung ano dirang pwede mahimo Iti, sa pagbuligay man sa mga government agencies masolusyonan no or kung ano gid man ang pwede mahimo pero nakita gid naton sini nga dapat makapangita sang lugar para sa mga pumuluyo nga naga-star malapit dira din sila pwede anay evacuate or i-relocate mo kung i-relocate mo lain naman ang istorya dako naman nga pundo ang kinahanglan for relocation. So muna no hindi mo gid mapaktan subong ang mga gakalanabo. Pero ang ground depression, bila sa mga pwede sina nga causes, ang erosion, sinkholes, tectonic activity, kag volcanic activity. Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 54 minutos magkaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng